video. Music 5, Week 1 to 2, Dynamics. Ang dynamics ay isa sa mga elemento o sangkap ng musika. Ito ay ang pamamaraan ng madamdaming pagpapahayag sa pamamagitan ng mga simbolo. Ito ay tumutukoy sa masining na paglakas at paghina ng awit at tugtugin. Maihahalin tulad ito sa perspective at tindi ng kulay sa sining. Ang mahina at magaang tunog ay nagpapahayag ng kapayapaan o pagiging malayo, samantalang ang malakas na tunog ay nagbibigay ng pakiramdam ng kasiglahan, buhay at kabataan. Ang hina at lakas ng tunog ay naririnig ay tinatawag na tindi o intensity. So this time po magfo-focus tayo sa element ng music na tinatawag na dynamics. So ang dynamics po ay tumutukoy sa lakas at hina ng isang awit or tugtugin. Ang tindi sa musika ay nababago batay sa nais ipahayag na damdamin ng sumulat ng musika, gayon din ang mga bagay na nais niyang bigyang diin. Ang iba't ibang antas ng dynamics sa musika ay maipahihiwatig sa pamamagitan ng mga simbolo na nagsisilbing gabay sa mga awit o manunugtog upang lalong mabigyang buhay ang komposisyong musikal. Ang salitang mahina o malakas ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang dynamics. May mga salitang maaaring gamitin upang ipahayag ng wasto ang tamang antas ng lakas o hina ng isang tunog. Antas ng dynamics. So ito pong antas ng dynamics natin ay kalimitan nakasulat sa Italian term. Pianissimo, piano, mezzo piano, forte, mezzo forte, fortissimo, crescendo, and decrescendo. So, para po mas maintindihan natin, dun muna tayo sa basic. So, dito muna tayo sa piano at forte. Ayan. So, ito naman po ay pinag-aralan noong grade 4. So, kapag piano, ang symbol natin ay P. Ito ay mahina. So, basic lang. Doon lang muna tayo sa mahina at malakas. And then, forte, ang ating symbol sa forte ay F. So, ito po ay malakas. So, dito muna tayo sa mahina. So, kapag mahina, gusto nyo pang mas pahinain, higit na mahina pa, ang gagamitin ninyo ay itong pianissimo. Na ang symbol natin sa pianissimo ay 2 P. So, ito po ay mas mahina or higit na mahina kesa sa piano. And then, halimbawa, yung piano, gusto nyo medyo malakas ng kaunti. Yung mahina, palalakasin nyo ng kaunti na hindi naman naabot sa malakas. Yung hindi gaanong mahina ang gusto nyo mangyari. So, pupunta kayo dito sa mezzo piano. So, ang atin pong symbol ay MP. Mezzo piano. Ayan, hindi gaanong mahina. Next, punta naman tayo sa forte. So, halimbawa, sa forte, gusto nyo ay malakas na malakas. So, ang gagawin nyo po, pupunta kayo dito sa fortissimo. Malakas na malakas. Higit na malakas kesa sa forte. Ayan. Hindi gaanong malakas. So, hindi siya aabot dun sa level ng malakas. Medyo malakas lang. So, ang gagamitin nyo po ay itong MF or mezzo forte. Ayan. Hindi gaanong malakas. Nasa gitna siya ng mezzo piano at ng forte. Yung mezzo forte. Kung gusto nyo naman ay dahan-dahang lalakas, gamitin natin ay itong simbolo ng crescendo. So, kung mapapansin nyo, itong pointed na to, ito ay nangangahulugan na mahina. So, habang bumubuka siya, ibig sabihin unti-unti siyang lumalakas. Ayan, habang lumalaki yung opening natin, ibig sabihin unti-unti siyang lumalakas. And then decrescendo, dito may typographical error tayo. So, dapat siya ay pabaliktad. Dapat ganito po ang ating symbol dyan ay ganito. Yan. So, dahan-dahan papahina. So, yung malaking buka, ibig sabihin malakas. And then, habang pumupunta sa kanan ay lumiliit ang buka, ibig sabihin malakas, pahina ng pahina. So, ito po ay ating
at tatanggalin dun sa ating chart kasi dito po ay may error tayo. Sagutin ang sumusunod na mga katanungan sa iyong kwaderno. So ito po, kayo na po ang bahalang magsagot dito. Na-discuss ko naman ito lahat sa inyo. So dito lang, medyo gagawa kayo ng inyong sariling reasoning sa number 5. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang sumusunod na salita o parirala. Bigkasin ito ng wasto. Gamitin ang wastong dynamic sa pagbigkas. I-video ang gawain at ipadala sa GC o Messenger ng iyong klase. Okay, so dito wala tayong nakitang babasahin na parirala. Wala po dito. Question mark. So, depende na lang kapag nagpadala si teacher sa inyo ng parirala or salita na bibigkasin ninyo. Pero dito, wala tayong may ilagay na sagot kasi wala namang nakalagay na salita o parirala. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Pag-aralan ang score ng awiting Blow Gently Blow. Pansinin ang mga dynamics na ginamit sa awitin. Awitin ito sa tulong ng iyong magulang o kapatid. I-video ang gawain at ipadala sa GC o Messenger ng inyong klase. So, ito po yung ating mga pamantayan. Nandito po sa baba. Ayan. So, kayo na po ang maglalagay ng score dito. Depende sa inyong performance. Yan. Ito po ang awit na Blow Gently Blow. So, sa rubric natin, 5 ang score kung pinakamahusay, 4 kung mahusay, 3 katanggap-tanggap, 2 mapaghuhusay pa, at 1 nangangailangan ng pagsasanay. So, dito po ay alam ko na hindi lahat sa inyo ay nakakabasa ng musical score. May hirapan kayo at I think karamihan sa atin ay hindi kaya itong basahin. Kaya, transcribe ko siya, sinulat ko siya sa transcribing software para maparinig ko sa inyo kung ano ang tono ng awit na Blow Gently Blow. So, ito po ang awit na Blow Gently Blow. So, ang gagawin po natin, ating pagtutuunan ng pansin yung mga dynamics na makikita natin sa awit. So, nandito po, P, piano, ibig sabihin mahina. Dapat magsisimula siya sa mahina. So, pakinggan natin yung awit. Yan. So, this time, meron tayong crescendo. So, dapat itong notang ito ay gradually na lumalakas. So, di ko lang sure kung dito ay mabibigyan siya ng emphasis kasi siya naman nasa background lang. And then dito, nagkaroon ng crescendo. Ibig sabihin, itong nota simula dito hanggang dito ay unti-unting hihina. Ito po ay hindi maapektuhan kasi wala naman siyang nakalagay na dynamic markings. So, dito tayo magsisimula. Okay, this time may nakalagay tayong F. Ibig sabihin ng F ay forte, malakas. So, dapat pagdating dito, malakas talaga ang tunog niya. So, magsimula tayo dito para ramdam natin na iba talaga yung kanyang dynamics. Dito muna tayo sa piano, mahina ito. Next, pianissimo, 2 P. Ayan. So, ibig sabihin, dapat from malakas na tunog, pagdating sa pianissimo, dito, mahinang-mahina dapat ang tunog na parang bumubulong lang siya. Okay, magsimula tayo dito para makuha natin yung malakas na tunog niya. At para malaman natin na pagdating nga dito, ay hihina siya.
So, naintindihan nyo ba ang purpose ng mga dynamics dito sa ating awit? So, anong nangyari sa kanya, mas naging madamdamin yung awit, na ilabas niya yung damdamin ng awit. Para siyang nagkaroon ng kakaibang kulay. Nung nalagyan natin ng dynamic markings. So, ngayon, ang sabi kasi dun sa gawain natin, kailangan ninyo itong awitin. So, para ma-memorize nyo, patutunugin ko siya ng isang diretsyon na walang interruption. Naipaliwanag ko na naman sa inyo na kapag dumadaan siya doon sa mga dynamic markings, naiiba talaga ang volume o yung lakas at hina ng awit. Depende dun sa nakasulat na dynamic markings. So, this time, ang ating purpose naman ngayon ay ma-memorize ninyo ang awit and then mai-record ninyo siya, maipasa nyo sa inyong guro yung inyong performance. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Pag-aralan ng score ng awiting Ako ay Pilipino. Bigyang pansin ang mga simbolo ng dynamics na ginamit sa musika. Pag-aralan ng awitin, pagkatapos ay awitin ito gamit ang wastong antas ng dynamics sa tulong ng iyong magulang o kapatid. I-video ang gawain at ipadala sa group chat o messenger ng inyong klase. Okay, this time naman po ay ang ating aawitin ay Ako ay Pilipino. So, pagtutuunan nyo pa rin ng pansin yung mga antas ng dynamics na makikita nyo. So, pwede na kayong mag-search dyan sa YouTube kasi marami namang awit na itong available, itong Ako ay Pilipino. So, gagamitin nyo po itong rubric para guided kayo kung paano ninyo ipe-perform yung awit. So, pagtuunan nyo ng pansin yung dynamics kasi yun yung ating lesson ngayon. So, ito po ay pasasagutan ninyo sa inyong kasama sa bahay kung depende sa inyong performance na ipinakita. Gawain sa pagkatuto bilang 4, ipakita ang iyong pagiging malikhain sa pamamagitan ng pagpalakpak, ipakita ang iba't ibang antas ng dynamics, magsanay sa tulong ng nakatatanda, maaaring i-video ang gawain at ipadala ito sa iyong guro. Markahan ang sarili, lagyan ng check ang column. Gawin ito sa sagot ng papel. Okay, for example, papalakpak kayo ng piano. So, ibig sabihin, mahina lang. So, halimbawa ay magbigay tayo ng 4 claps sa bawat dynamics. Halimbawa ay piano, mahina. Okay. So, gawin naman natin ay pianissimo. So, ibig sabihin, mas mahina. So, ang gagawin nyo ay ganito. Yan. So, halimbawa naman ay forte, malakas. So, kailangan malakas ang inyong clap. So, paano nyo gagawin? Yan. Gawin naman natin ay fortissimo. Mas malakas dapat siya sa forte. Yan. So, ganun po. So, halimbawa naman, crescendo.
So, unti-unting lalakas. So, 4 na magkakaibang level. Simula sa mahina, papalakas. This is crescendo. Yan. So, pwede nyo daw pong i-video yan and then ipasa nyo sa inyong guro yung inyong performance. So, nandito rin po yung ating rubric para grade natin ang ating ginawang pagtatanghal. Ipaliwanag ang pagkakaiba ng sumusunod na antas ng dynamics. Gawin ito sa inyong kwaderno. So, inyong i-compare yung crescendo, decrescendo, piano or forte, pianissimo, fortissimo, mezzo forte, mezzo piano, pianissimo at piano. So, gamitin nyo yung chart na pinakita ko sa inyo kanina. And then, meron din naman kayong kopya sa inyong glip kung ano ang mga meaning nitong mga dynamic markings na ito. Gawain sa pagkatuto bilang 6, isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng mga pangungusap at mali kung hindi wasto. Gawin ito sa iyong kwaderno. So, ang sasagot lang po natin ay tama or mali. Kung may mga tanong pa kayo, pwede kayo mag-message sa aking Facebook Messenger account, Ryan Chester Manzanares, sa aking Instagram account, chester.manzanares, at pwede rin kayo mag-email ryanchester.manzanares@deped.gov.ph.